Kumusta mga kaigsuonan diya sa Ginoo? Niana sabta aron sa pagmantala sa mga mensahe nga gikan sa pulong sa Dios nga diin gikinahanglan sab nato labi na karong panahona o nagtuo sab ko mga kaigsuonan nga kitang tanan do nagite mga pag-ampo sa Ginoo nga mahuman na gid ning problema nato, no? So, ining panahon na ang atong nasod o ang uban nga mga dapit sa kalibutan sa ulog mahitungod sa kamatayon ni Ginoong Hesus. So, importante kayo makaigsuunan nga masabtan nato ang mensahe gikan sa pulong sa Dios nga ato ang ika-share diha kaninyo. So, niining takna ama kay suunan. Kung doon na mo yung mga Biblia, ako mong gihangyo nga ukbon. Uban ka nako diha sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 24 ngadto sa 26. Mo ni atong mabasahan diha sa pulong sa Ginoo. Ang mga tawhanong kailibgon ug mga pangandoy gilansang na sa krus sa mga tao nga iyan na ni Kristo Jesus. Ang Espiritu mo'y naghatag ka nato kinabuhi. Busa siya usab ang paharion nato sa atong kinabuhi. Verse 26, kinahanglan dili kita magmapagarbuhon ni magmasok-anon ni magmasinahon sa usag-usa. Another passage of scripture ng atong pagabasahon na diya sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 20. Mo ni ato ang mabasa mga kaigsuonan. Mingon si Apostol Pablo, gilansang ako uban ni kang Kristo didto sa cross. Busa, dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ania kanako. O kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa pagtuo ko sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug nagpakamatay alang kanako. Ang ato ang mensahe mga kaigsuonan naguluhan ni siyag being crucified with Christ. Ang pagkalansang uban kang Kristo. Mag-apo ta, salamat kaayo Ginoong Hesus nga ikaw nagahimo sa pagsakripisyo sa imong kaugalingon ngadto sa cross alang kanamo. Ug niining adlaw Lord among gihandom ang imuhang pagpasakit alang kanamo Ginoo. Ug salamat kayo Dios himo kaming angayan sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Ablihi among mga hunahuna kasing-kasing Ginoo. Lord, ikaw giya usab na ining imong ubos nga alagad nga magadumala karon. Sa gamhan nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Being crucified with Christ. Importante kay makaigsuonan nga masabtan nato unsa maning paglansang uban kang Kristo. So duha ka pasahe sa kasulatan ang ato ang nabasa. Ingon dire tumabasa every year we're commemorating and celebrating the sacrifices of Christ for us on the cross more than 2,000 years ago. Kada tuig jud mao ni siya ang buluhaton nato, no? Nga diin nagahandom o nagasaulog kita sa mga sakripisyo nga gibuhat ni Ginoong Hesus didto sa cross. Sud na sobra sa 2,000 kapin katuig lang milabay. No? There are different presentations or drama about the life of Christ. Daghan kay ta makita nga mga salida, mga pasundayag mahisuon mahitungod sa iyahang kinabuhi ni Ginoong Hesus, which is called Sinaculo, especially in Luzon. Sa Luzon,
Noong bata pa ako, ito ang palagi kong nakikita sa iba't ibang lugar namin. Because I was born in Manila and I grew also there. Then I know how to speak Tagalog, pero ngayon hindi na masyado. So, gagawin ko po ngayon ay halo-halo na lang siguro na pagsasalita. Total, ang mga kababayan natin dito sa Visayas ay nakakaintindi rin naman ng Tagalog. So, pagsisikapan ko po na makapagsalita ng Tagalog, Bisaya, at English para makapagbigay naman po tayo ng magandang mensahe. So, this is what's happening every year. There are various presentation about the life of Christ. No? Tunay daghan po sa mga salida nga ato ang makita. Tungod kay gihatagan og importance ang iyahang pagsakripisyo ngadto sa cross, mga igsoon. In the Philippines, there are other fanatic religious people who are doing different types of penitence by beating themselves, walking under the heat of the sun, and even offering themselves to be crucified on the cross, believing that through their sacrifices, they will be forgiven of their sins. But sad to say, it's not what the Word of God had instructed us. Dini sa Pilipinas, mga igsoon, makita na to, daghan kay magpenitensya sa una. Labi na sa wala pa na uso ning lockdown. Unalan ilahang kaugalingon, unya maglakaw sa kainit sa adlaw, nya naiuban gani magpalansang pa sa cross. Pero dili na mao ang sugo sa Ginoo nga ri kanato, mga igsoon. Mo na nga kinahanglan nga malamdagan ta sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios mo'y dapat natong basihan dili ang bisan unsa nato nga mga kaugalingong hunahuna lamang. Through the passages of scriptures that we read, we can understand the meaning of being crucified with Christ. Makita nato karon, mga kaigsuonan, sumala sa itong mga nabasahan nga basahi sa kasulatan, unsa gyud ning mga kahulugan sa pagpalansang uban kang Kristo dito sa cross. What does being crucified with Christ mean? Unsa man gyud pasabot aning gilansang uban ni Kristo? Unsa man gikahulugan ni ana, maigsoon? Una, being crucified with Christ means understanding the meaning of His death. No? Ang pagpalansang uban ni Kristo ngadto sa cross, mga kaigsuonan, nagpasabot na siya nga dapat masabtan nato ang kahulugan sa iyahang kamatayon sa cross. Kasabot bagyud kahata, mga kaigsuonan, sa gibuhat ni Ginoong Hesus ngadto sa cross. No, ang atong nasabtan ani basta lang kay kada tuig mo ni siya buhaton. So ang iyang pagsakripisyo, kung nasabtan nato, mga kaigsuonan, it's not just in yearly tradition. Dapat dili lang sa kada tuig nga tradisyon. Karong pitsaha, karong bulana, mauna pod ang Semana Santa, mauna pod ang Biyernes Santo. Nga diin ilansang na pod pagbalik ang Ginoo ngadto sa cross. Sad to say, maunay kasagaran natong madunggan, mga kaigsuonan. Being crucified with Christ means you understand the meaning of His death on the cross, not just in yearly tradition.
but it's for you and for me, brothers and sisters. Understand the meaning of His death in our behalf. Kita unta mga kaigsuonan ang angay silutan tungod sa atong pagkamakasasala. Apan giangkon ni Ginoong Hesus, no? Tungod og alang kanato aron dili na ta magsakripisyo pa. Mao ni mga kaigsuonan. Understand the meaning of His death is an entrance to eternal life. Ang iyang gibuhat mga kaigsuonan alang kanato usa ni siya ka paagi o agianan nga kita makabaton o kinabuhing walay katapusan. That is the meaning of being crucified with Christ. It means nakasabot ka sa iyahang kahulugan sa iyahang kamatayon. Na iyang kamatayon di ay dili lang kay kada tuig atuan ni siyang iselebrar. Ang iyahang kamatayon makaisuunan hinumduman nato alang pod in behalf pod nato, no? Nga imbis nga kita unta may dapat masilutan apan siya may niangkon sa silot may suon. Og atong hinumduman nga ang iyahang sakripisyo, iyahang kamatayon ngadto sa cross is an entrance to eternal life. Bulahan tama kigsuunan nga ng sakripisyo ang Ginoo, nagpakamatay siya ngadto sa cross tungod og alang kanato. Mao ni ang dapat natong hatagan og pagtagad. Ikaduha, being crucified with Christ means you fully know to whom you belong. Kung tinuod ka nga gilansang uban ni Kristo makaigsuunan, dapat nasayod kag maayo makaigsuunan nga asa man gyud ka nabilong, no? Kang kinsa man gyud ka dapig makaigsuunan, kang kinsa man ka nahisakop, no? Atong sabtan diha, kung ikaw gilansang na uban ni Kristo dito sa cross, nabilong na ka diha kaniya. Nahimo na kang sakop niya sa tinud-anay. Dili kay sakop lang sa relihiyon, kundi sakop gyud tinuod-anay ni Kristo. Kaya sa ato nang gikaingon pod nga ang relihiyon dili na siya maudyo makaluwas nato, kundi ang ato ang pagtuo nga na sa Ginoo. You fully know to whom you belong. You should know that you already belong in Christ. You should know that the Holy Spirit is within you. If you truly understand the meaning of being crucified with Christ. Di na kinahanglan nga magsakripisyo pa ka sa imong kaugalingon o musundog ka sa gibuhat sa Ginoo nga magpalansang usab sa cross. Kay ngano man makigsuonan, nakahibalo ka nga ang Holy Spirit na sa imong kinabuhi. O kung ang Holy Spirit na sa imong kinabuhi maigsuon, kinahanglan nga imo siyang paharion. Mo ni ato ang mabasa no ganiha diya sa Galatians chapter 5 verse 25, nagaingon ang pulong sa Ginoo. Ang Espiritu may naghatag kanatong kinabuhi, busa siya usab ang paharion nato sa atong kinabuhi. So mo ni dapat nato nga hatagan og pagtagad maigsuon. Nga ang Holy Spirit tungod kay niana man siya sa atoa, dapat makita ang resulta nga tinuod gud siyang namuhat. Naibunga sa Holy Spirit makaigsuonan. Makita nato sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Mo ni atong mabasa. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, ug pagka matinud-anon, pagka mapaubsanon,
o pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Kini mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. So atong makita o mabasa diya makigsuonan kung tinud-anay ang Holy Spirit na sa imong kinabuhi, dapat makita ning mga bungaha. No? So Galatians chapter 5 verse 22 and 23. So being crucified with Christ means you fully know to whom you belong. Di lang kay si Kristo, di lang kay nabilong ka kang Kristo, di lang kay ang Holy Spirit na ang kanimo may suon, kundili kabalo ka nga ikaw usa ka citizen of heaven. Amen. Kinahanglan nga kung nasabtan nimo pag-ayo ang pagkalansang nimo uban kang Kristo ngadto sa cross, usa na ka lumulupyo sa langit igsuon. Ug dili na siya nato malalis may suon. Tungod kay ang Dios nagahatag ka nato kasiguruhan na ining butanga. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Another thing mga igsuon, being crucified with Christ means you should crucify your old way of living. No? Importante nga kahibalo ka, kagilansang naman day ko uban ni Kristo dito sa cross. Subala sa mga verses nga atong nabasahan. Kinahanglan nga masabtan nimo ang ilansang dili ang imuhang pisikal nga lawas, kundili ang imuhang karaan nga pagkinabuhi. No? So atong makita diha what we need to crucify in our old way of living. You need to crucify your mouth which speaks bad words. No? Kung tinuod nga lang sakop na ka diha kang Kristo igsoon, nga na gihapon kay mga bad words, pagpamalikas, pagpanunglo, pagpanamay, ug uban pa nga mga dili maayong inistoryahan, dapat yun ilansang ng imuhang baba. Ipako mo yung bunganga mo. Hindi literal na pagpako. Ibig sabihin, we need to crucify our bad words. Hindi na mga bad words ang pagsasabi natin o ang lumalabas sa bibig natin, kung hindi mga pagpupuri na sa Panginoon. So we need to crucify our mouth. Pag nakapagsalita ka, kung makasulti ka og mga bad words, di mo dayong badlongon imuhang baba, kung hindi man dito maayo. Naa naman day ko kang Kristo. Gilansang naman day na kung ako ang old nature. No? We need to crucify our mouth which speaks bad words. Then we need to crucify our heart which has lustful desires. Ang atong mga kasing-kasing makaisuunan nga usahay pataka lang o kaibo, pataka lang o kanang bisan unsa nalay pang bati-bation nga dili maayo, nga kahibalutang supak sa kabubuton sa Dios. Dapat nato ning ipalansang dito sa cross may suon. Nga diin moingon ta, Lord, change my heart. Tabangi ko, Lord, tagay ko bag-ong kasing-kasing. Kasing-kasing nga ang pinitik kanunay nga paghimaya kanimo Ginoo. Dapat ang heartbeat natin mga kapatid, yung nakakapagluwalhati sa ating Panginoon. Yun po ang dapat na mapalit sa ating mga puso. No? Then, dapat din nating i-crucify ang ating old habits
such as vices and others, or etc. Kung ikaw ay tunay na kay Kristo na, dapat i-crucify mo yung mga dati mong gawain. We need to crucify our old habits. Kung mayroon ka pang mga bisyo, mga sideline, o ano pang mga tinatago mo dyan, dapat i-crucify mo yan. Kasi ang ibig sabihin, ang buti pasabot ng naka-crucify, nakapako, o nakalansang sa cross, hindi na yan makakagalaw pa. Hindi na yan makakapaminsala pa. Tapos, dahil naka-crucify, mamamatay yan. Pero kung hindi ka tunay naka-crucify with Christ, babalik at babalik ang dati mong gawin. Muna mga kaigsunan, kung dili ka tinudanay nga naka-lansang uban ni Kristo dito sa krus, mubalik ug mubalik jud ang imuhang daan nga pagkinabuhi. Ikaw lang gihapoy alkanse. Ayaw sige og rason usahay ang atuang irason tawo raman gud ko. Dili, I'm not perfect. Brothers and sisters, ang atong pagkadili perfect, dili nato dapat himuon nga rason para magpakasala. Yes, we are not perfect. That's why we need to ask His strength. We need His help in our imperfection. Hindi natin dapat gamitin na rason. Hindi kasi ako perfect. Kaya, nagkakasala ako. Minsan, gusto natin mag-rason. Gusto nato mag-rason perme that we are not perfect. Jesus is perfect and enough. Yung gagawin niya, ang iyang pagabuhaton na isuon, enough na para makausap nato. You don't have to extremely what you call this yung bang maningkamot ka sa imong kaugalingon. Yes, we have our sacrifices also. We need to do something also. But trust the power of God. Na mao yung makausab nato mga isuon. Sa ligi ang iyahang kahog. Day by day, tunay pagabuhaton ng Ginoo. Sometimes, our change is not instant. But if we trust God to change us, He will do His part. So, muna makaisuunan, we need to crucify our old way of living. We need to crucify our mouth. We need to crucify our hearts. We need to crucify our old habits, such as vices and others. No? Kay bisan kapila pa nimo ipriso ang usa ka tawo, kapila pa nimo dakpon, usahay mapatay na lang siguro ang usa ka tawo. Pero di gyud gihapon na may makausap. Tungod kay kinahanglan i-crucify nato ang atong old way of life. Wa nagpasabot nga moadto ka sa asang dapita diha kay palansang ka sa imong kaugalingon. Bisag kapila pa ka ilansang, kung dili nimo tinud-anay nga i-crucify or gi-crucify ang imong kaugalingon, daan mong binuhatan ni suon, di yun gyapon ka mausap. Bisan pagkapila ka silutan, kung di nimo tinud-anay nga i-crucify imong kaugalingon, di gyapon ka mausap. Therefore, being crucified with Christ means saying goodbye to your old self.
goodbye, old self. It's not hurting yourself. Di na kinahanglan nga imuhang pasakitan imong kaugaling may suon. It's not shedding your own blood because it's already a finished work of Christ for all of us. So, dapat nating alalahanin mga kapatid, it's already a finished work of Christ for all of us. What He is asking today, ang iyang gipangayo nato karon, He want you to come closer to Him. Duol tag maayo nga na kaniya may suon. Only Him who can change us. Siya lang ang makausap nato mga kaisuunan. Because even how many times we've been crucified, our old nature will come and come again. We cannot defeat it on our own way. No, hindi nato mapildi ang atong kaugalingon mga kaisuunan sa atong kaugalingon nga mga paningkamot. Kinahanglan nga muduol pagdugang diha sa Ginoo, pinaagi sa pagbasa sa iyang mga pulong, pinaagi sa mga pag-ampo, pinaagi sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios nga sama niini. No? We cannot defeat it on our own. It's only if we surrender our lives to Him. So sa imo nahimutangan karon, padayon ta kang gidasig igsuon nga isurrender imong kaugalingon ngadto kaniya. Ayaw pagsalig sa imong kaalam, sa imong kusog, tungod kay dili ka makahimo. Natay mahimo pero limited. Ang atong God, si Jesus Christ, unlimited. Let us pray. Hallelujah. Jesus, thank you for dying for our sins on the cross. Bisan paltuod, Lord, 2,000 years ago na ang milabay. Apan hangtod karon, Lord, epektibo gihapon ang imuhang mga nabuhat alang kanamo. Ginong Hesus, panalangin ni kini mga kaigsuunan nga nagasubay, nagalantaw sa imo mga mensahe, Lord. Salamat, Lord God, nga ikaw lamang ang maga-open sa among heart, sa among mind, Ginoong Dios, mahitungod sa kahulugan sa paglansang uban kanimo, Ginoo. I-bless sila, Lord, sa ilang mga panginahanglan. Lord, tabangi sila sa ilang mga struggles. Kaming tanan, Lord, nga no need namin nga magpalansang pa sa cross aron lang mausab. Because your sacrifices is enough to change us. Salamat kay Ginoong Dios ug padayon kami nagaampo sa among sitwasyon. Labi na karon nga doon na gihapoy stay at home policy tungod sa enhanced community quarantine. Salamat, Lord, nga ikaw mag-bless pagdugang sa mga katawhan sa tanang dapit, Lord. Amo kang gipasalamatan o gipasidunggan. Gisalig ka ni mga tanan, Lord, sa gamahan ng ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat kayo mga kaigsuunan sa inyong pagsubay sa ato ang mubo nga mensahe karon, ug ako mong gi-invite padayon sa pagtanaw gihapon sa atong mga videos. Doon natin mga kanta di sa Ginoo, o doon na po tayo lain pa nga mensahe alang puhon sa pagkabanhaw. So daghan kin salamat sa inyong higayon nga gihatag, and God bless us all.